Napakaganda dito. Pupunta nga ako ngayon sa doktor. Chine-check na ng police. Ganda ng Alps. Pakita ko sa inyo. Ganito po ang traffic sa EDSA. Ayan, guten Morgen guys. Pupunta nga ako ngayon sa doktor. So, yung appointment ko nga pala is 10:30 AM. Nag-email na ako sa kanila kagabi and nabigyan naman ako ng nag-email na ako sa kanila kagabi and nabigyan naman ako ng appointment agad-agad. Buti na lang merong slot pa. At tapos na nga ang ating check-up. Niresetahan tayo ng gamot. Nandito nga ako ngayon sa DM. Para siyang Watsons. May mga panglinis, pabango sa bahay. Kiwi. Yan, yung kiwi nila. And then, mga gamit sa bahay. Yan. Yan. Mga gamit sa pang-bake, pang-luto, cupcakes. Yan. Ito para sa langaw. Mga langgam ipis at spider. Panlinis ng CR. Panlinis ng mancha ng carpet. Mga sabong panlaba. Ito maganda to. Effective to pantanggal ng mancha. Pag nagbabiyahe or sa bahay lang. Yan, meron siyang pen type. Yan, Vernel, Lenore, mabango. Yan, yung mga sabong panlaba. At ang mga healthy size. Spaghetti full corn rice. Yan. Ano-ano pa, mga skincare, electric toothbrush. Yan, makikita dito. Ganda ng Alps, pakita ko sa inyo. Ayan po, at meron po silang itinanim na speed camera. Matutunghayan po natin sa pagpapalit ng TV. Mobile speed camera in 150 meters. Ayan po, at matutunghayan natin. Nata-traffic din po dito sa EDSA. Yan. Ganito po ang traffic sa EDSA. Napa-hiking tayo nang wala sa oras. Hiking na mala Everest sa sobrang lamig. Yan, ang ganda ng sunset sa likod ko, diba? Wow. Worth it. Worth it yung natin. 2 minutes hiking. 2 minutes lang. Ala guys, yung simbahan ng Calvary. Kaya Calvary Berg yung tawag sa lugar na to. Ayan. Matutunghayan yun ah. Ang ganda ng autumn. Nandito na tayo sa magandang spot. Panorama video ko para makita nyo ng buo. O yan guys. Diba napakaganda dito?
mamasyal na kayo, magbaon kayo ng madaming kumot. So yan, ngayon guys, maglilinis nga pala ako ng aking air purifier. May konti na lang yung natitirang lilinisin, pero ipapakita ko sa inyo kung gaano kakapal yung na vacuum niya. Yan. Diba? Sobrang dumi, sobrang alikabok ng hangin na nagkakos ng allergy. Yan. Gamit itong wireless vacuum ko, ayan yung mga nahigop nyo, nasa loob. Sobrang dami. Hindi natin napapansin araw-araw ganyan kadami yung alikabok sa hangin. Buti na lang may purifier tayo. At ito nga palang purifier na to ay galing sa Philips. So ipopost ko na lang sa vlog ko yung kanyang link sa Amazon. So nabili ko to June, July, August, September, October, November, mga 5 months na. Ganito yung kakapal yung nakolekta nyo for 5 months. So, meron siyang HEPA filter. Tapos, ang maganda dito, kaya niyang i-filter yung bacteria, virus, fungal spores. Pansin ko to nung nagluto ako, dati kasi wala akong ganito. Ang tagal umalis nung amoy sa loob ng kwarto kahit nakabukas yung pintuan. Kapag nag-grill ako, yung amoy nung grill smoke pumapasok dito. Ang taga sa loob ng kwarto, ang tagal ring matanggal. So parang bahong-baho ka na, andyan pa rin yung amoy. Kahit anong gawin mo, buksan mo yung pinto, ganyan, nandiyan pa rin yung amoy. Pero nung nabili ko to, okay siya kasi natanggal niya agad yung inihigop niya yung amoy. May sensor siya dito sa likod. May sensor siya dito. Tapos kapag na-sense niya na may alikabok, madaming alikabok, tapos masama yung amoy ng air, lumalakas yung pag-vacuum niya. Automatic. So, kung may mga pets kayo sa bahay, maganda rin to kasi yung mga fur na lumulutang sa hangin, nahihigop niya rin. And then yung pollen, yan, kung may allergy sa pollen, sa bulaklak, sa puno, maganda rin siya. And then trusted naman yung brand niya, kaya mas okay. Ilalagay mo lang naman tong filter ulit sa loob. Ganyan. And then so nabili ko to ng mga 105 euro, naka-sale nun. Original price niya nasa 140, 139 ganun. And may iba-iba siyang kulay. Red kapag sobrang mabaho yung hangin, pag nagluluto ka, kapag sobrang dumi. Tapos mag-blue siya pag okay yung hangin. Tapos pinkish kapag medyo alanganin, and violet. Yan. 24/7 yan umaandar. Kaya sulit na sulit. Tapos sabi sa description niya, hindi siya malakas kumain ng kuryente. At meron siyang sleep mode. So kapag gabi, hindi malakas yung ingay niya ng paghigop. So makakatulog ka pa rin ng mabuti. Nandito kami sa parking lot kasi kahapon nakita namin na may bangga yung sasakyan ni Malvin. Ang laki. Mga 5 centimeters. Nakita ko sa inyo, hindi namin alam kung sinong bumangga nito. Pero ang lala. Yan. Ang lala ng tama. Dito lang naman to sa parking lot nangyari. So, ang lakas ng impact na nasa likod or tagiliran na sasakyan niya. Ang katabing sasakyan nito, hindi namin maalala kung sino. Pero, ang laki ng butas, oh. Ayan, oh. Grabe, ingat na ingat naman kami sa dito sa sasakyan na to. Tapos, gaganunin lang. Ang pangit na tuloy. At bukod doon, ang mahal din ng gastos kung hindi namin malalaman kung sinong nakabangga dito. So si Malvin nga, pupuntahan niya yung
technician para panoorin yung CCTV. Kasi may CCTV dun sa harap sa entrance and exit ng parking lot. Kaya sana nakita kung sinong nakabangga at mapanagutan niya yung nangyari dito. Kahapon natawagan na namin yung pulis at kailangan ngang dalhin yung sasakyan doon sa police station ngayon for inspection and documentation ng kung anong nangyari dito sa sasakyan niya. Nagtanong na siya sa reception, nagtanong na din siya sa pulis at walang nag-report kung sinong nakabangga dito. Kaya pahirapan para hanapin kung sinong salarin. Ay, sobrang stressful. Nandito na nga kami sa Pulitsay. Chine-check na ng pulis. Guys, tapos na nga kami sa pulis at binigyan kami ng file number na ibibigay namin dun sa first secret sa insurance ng sasakyan.